Everyone or good evening. Saan man tayo naroon ngayon ay maranasan po natin yung patuloy na presensya ng ating Panginoon. So wala uli akong na-prepare na song, pero sapat na yung awit na yon na Holy Spirit, you are here. At katulad ng Amen. sinabi ni Sister Finette, damang-dama na po natin yung presence ng Holy Spirit sa araw na ito. At excited po ba tayo? Mag-heart lang po sa kapag ka-excited po tayo na muling ma-encounter ang Panginoon. Ayun, si Pastor Queen excited na excited. Talagang dahil yung iba hindi nag-heart, siya na po yung naglagay ng heart para sa lahat. Yun, si Kuya Virgil, Amen. excited din. So I hope ng bawat isa po ay excited. So sino ba yun? Si Sister Florida. So lahat na po excited. So Amen. welcome po. Amen. Welcome home sa bawat isa. Alam niyo po, Amen. batian sa ang pagbati po lagi sa GMC ano po bagamat alam ko sa body of Christ tayong lahat ay welcome home sapagkat yun Diyos po yung iisang layunin kung bakit nagsasama-sama tayo. Sige po, tayo po ay manalangin bago ko po i-share yung message na binigay po ng ating Panginoon. Heavenly Father, once again, thank you so much for your unfailing love, for your favor, protection, and blessing for all your people. Thank you so much, O Lord God, for this wonderful opportunity that we gathered via Zoom, Lord, to worship you, to honor you, and to bless your name. And we declare wherever we are right now, that, that the place wherever we are right now, Lord, is the place of your mighty power, presence, and love. So in the name of Jesus, thank you, Lord, for this powerful gathering. We ask the Holy Spirit to empower us, to inspire our hearts, and Lord, enable us to listen to your still small voice as I bring your message for your people today. Thank you so much once again, Lord, for the presence and for the commitment of all your wonderful people or children who are here via Zoom this afternoon. Lord, we entrust to you every part of our Daybreak Global. Use me mightily and effectively to preach your message that will empower, that will motivate, and that will uh, give more blessings for your people. So thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Sige po, nice ko lang i-share yung message na pinrovide na po at may mga personal na reflection lang. So nice ko pong pasimulan yung devotional message na ito sa nakikita niyo na sa screen. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Jesus is Jesus a is a river of river of life life for for us. us. Is a river of life for Yes. us. Naniniwala po ba kayo na tuloy-tuloy na padadaluyin ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay, yung kanyang pagpapala, at yung kanyang presensya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Yung kanyang Amen. walang katapusang biyaya po sa atin, lalong-lalo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yun pong title ng ating devotion ngayon na sinulat pa rin ni Oswald Chambers. September 2 edition po ay A Life of Pure and Holy Sacrifice. So napakaganda po ng title na talagang alam ko po na lahat tayo ay patuloy na nagririma na sa ating puso ito, A Life of Pure and Holy Sacrifice. At mula po sa John chapter 7,
verse 38. So sa New International Version, yan po yung matutunghayan natin. Whoever believes in me, according to Jesus, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. So yan po ay sinabi ni Jesus habang tumayo po siya doon sa isang mataas na lugar. Ano po, nakikita ng maraming mga tao sapagkat sa-celebrate nila yung kanilang kapistahan nung panahon na yon. So, ano po yung makikita nating ilang mga bahagi ng ating lesson. So Jesus did not say, "He who believes in me will realize all the blessings of the fullness of God." But in essence, he who believes in me will have everything he receives escape out of him. So ano kaya ang ibig sabihin dyan, ano po, ni Oswald Chambers? So ako po, ang personal na nakikita ko ay it means the true faith in Jesus is not just about receiving blessings. Ano po, hindi lang tayo tatanggap ng blessing at available lagi yung blessing, but about letting His life and love flow out of us to others. Ang kahulugan nito ay yung blessing na tinatanggap natin dapat ay dumadaloy po sa atin patungo sa ibang tao. Na po, meaning, madalas nating naririnig, hindi titigil sa atin. Hindi para sa atin lang, kundi nais ng Panginoon na mag-overflow ito patungo sa maraming mga tao. Sapagkat tayo po ay pagpapala. So our Lord's teaching was always anti-self-realization. His purpose is not the development of a person. His purpose is to make a person exactly like Him. Napunais ng Panginoong Jesus na talagang maging katulad natin siya. Maging siya yung tinutularan po natin. Lahat ng aspeto, pagmamahal, pagpapatawad, kabutihan, kapayapaan, kagalakan, at maging yung pagiging generous ng ating Panginoong Yesus. And the Son of God is characterized by self-expenditure. Wow, napakaganda niya. And no need for further explanation. If we believe in Jesus, it is not what we gain, but what He pours through us that really counts. So God's purpose is not simply to make us beautiful lamp grapes, but to make us grapes so that He may squeeze the sweetness out of us. So napakaganda, hindi po ba? Nais ng Panginoon na i-squeeze talaga yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kagandahan sa buhay natin at yung ating pananampalataya, yung mga kakayahan natin para mag-motivate ng iba, para mag-encourage ng iba, para magpalakas ng iba, at para maging power pa ng iba, at ma-inspire din yung iba na magtiwala pa sa Panginoong Jesus, ay makikita ng mga tao sa pamamagitan ng demonstration ng ating paglilingkod at pananampalataya sapagkat ginagaya natin ang Panginoong Jesus. So our spiritual life cannot be measured by success as the world measures it, but only by what God pours through us. So ang tindihan na po, and we cannot measure that at all. So ang mahalaga lang ay nakahanda tayo habang ina-absorb natin sa buhay natin ang Panginoon at yung kanyang banal na Espiritu, ay nagpapatuloy din tayong nagiging pagpapala sa iba. So isang halimbawa dito, biblical example, when Mary of Bethany, alam po natin yan, broke the flask of very costly oil and poured it on the head of Jesus. It was an act for which no one else saw any special occasion. In fact, there were some who said, "Why was this fragrant oil wasted?"
So hindi siya maintindihan ng iba noon. No po, nung alam kasi natin na yung napakamamahaling pabango at binasag niya yung lalagyan, wala siyang itinira at pinahid niya, anoint niya kay Jesus Christ. Wala siyang panghihinayang, ano po, at yung anumang ipagkakalob din natin sa Panginoon, di tayo dapat manghinayang sapagkat yung buhay natin ay nakatalaga sa ating Diyos. Ang iba hindi nila naintindihan yon. But Jesus commended Mary for her extravagant act of devotion and said, sabi ni Jesus, wherever this gospel is preached, what this woman has done will also be told as a memorial to her. So hindi na makakalimutan yung kanyang ginawa. Nasa puso ito ng Diyos. Nasa puso ng Panginoong Yesus at maging hanggang ngayon hindi nakakalimutan, ano po, ilang libong taon na yung nakalipas. Pero hindi nato makakalimutan at magpapatuloy itong lilikha ng inspirasyon at pagpapala sa maraming mga tao. So ganyan yung buhay na binibigay sa ating Panginoon. Ganyan yung buhay na talagang may malalim na commitment sa ating Panginoon. Kanya, di ba may mga tao rin tayong naalala na na-inspire tayo sa kanilang buhay sapagkat nakikita natin yung kanilang maalat na paglilingkod, nakikita natin yung kanilang matapat na pagsamba. Ting magsasalita sila ay nagbibigay ng patuloy na pag-asa. So that, alam niyo po, ting mamamasyal ako sa iba't ibang mga lugar. Ito po for the glory of God. Para maitaas ang isang tao. Kapag ka nalaman nilang nasa grace ako, ang unang sasabihin lahat, doon ang church ni Ma'am Olive de Leon. Yung iba naman, Ninang Olive de Leon. Sapagkat marami yung na-amaze doon sa kanyang pagsamba, doon sa kanyang buhay, sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Na-inspire kami sa kanyang buhay na punong-puno ng pagsamba. Very powerful kung manalangin. Hindi ba? At alam ko yung Diyos pinararangalan din niya. Tayo rin, kapag ka tayo ay nagiging instrumento ng pagpapala sa maraming mga tao, nagmamarka yun hindi lang sa puso ng tao, kundi maging sa puso ng Diyos. At ito si Mary, nag-iwan ng napakatinding marka yung ginawa na yon dahil yun ay pagsamba, devotion sa ating Panginoong Yesus. Our Lord is filled with overflowing joy whenever He sees us or He sees any of us doing what Mary did, not being bound by a particular set of rules, but being totally surrendered to Him. Wow. So God poured out the life of His Son, and He is Jesus, that the world through Him might be saved. Nakita sa John 3:17 po yan. Kanya question or reflection, are we prepared to pour out our lives for Him? Kung yes po, sabi ninyo, Amen. Yes, Amen. At sabi, he who believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. Yan, sabi ko kanina, Jesus is the living water for us. And hundreds of other lives will be continually refreshed. So, wow. At hindi nabababa uli si Jesus dito para i-refresh yung maraming mga tao. Nawa, ting makikita tayo ng mga tao, ting magsasalita tayo, ting mananalangin tayo, ting umaawit tayo, at tuwing matatapik natin sila, ngingitian sila, ay marirefresh sila sapagkat daladala natin yung presensya ng Panginoong Yesus, daladala natin yung kanyang salita na merong kapangyarihan. Sapagkat tayo na yung kinukomisyon ng Panginoon para yung napakaraming mga tao na yan ay muling ma-refresh, mauhaw sa Panginoon, mauhaw sa kanyang mga salita, mauhaw sa pagsamba. Sapagkat nakikita nila na totoo yung Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Now is the time for us to break the fast of our lives, to stop seeking our own satisfaction, and to pour out our lives before Him. Our Lord is asking who of us will do it for Him. At
alam ko po lahat tayo na naririto ngayon. So, dinagdag po dito, kinross-reference yung Psalm 137 to 139. So, gusto niyo bang basahin natin lahat ito ngayon? 1 Corinthians 13. Hindi na po kasi marami tayong pagpe-pray mamaya. Pero yan po yan. Psalm 137 to Psalm chapters 137, 138, 139, and 1 Corinthians 13 reveal that in every season of sorrow or joy, kung dumaranas man tayo ng kalungkutan at kagalakan, exile or nearness, sa tingin natin malayo tayo at malapit sa Panginoon, God's unfailing presence surrounds us. Laging naririyan ng Diyos. Pinapaunawa dyan sa mga chapters of the Bible. And the greatest way to reflect Him is through love. Di po ba napakalapit ng Diyos sa atin na nagtitiwala sa Kanya? At nawa yung mga tao rin maramdaman na napakalapit ng Diyos kapag naririnig na nila tayo at nakikita nila tayo. True faith is not just about being known by God, but about allowing His love to flow through us as the highest expression of our life. So yung pagmamahal ng Diyos na nasa atin ay yung pinakamataas na ekspresyon ng buhay natin na nagtitiwala sa Panginoon. Kanya napakasarap po na paano nating nararanasan yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pagpapala, kanyang kapangyarihan, lalo-lalo na kanyang mga salita, ay patuloy din itong maranasan ng ating kapwa. Kanya po, mapapansin po nyo talagang for the glory of God, nasa PNP ako lagi, nasa mga health center, nasa mga security guard, at sa iba't iba pang mga lugar establishment. Bagamat napapagod din po ako, pero napakasaya na talagang ipinapahayag, hindi lang sa loob, not only on the four walls of the church, kundi maging sa labas na po, sapagkat walang ibang aabot sa mga taong nawawalan ng pag-asa kundi tayo. Kanyang madalas kong sabihin, yun pong vision ng Grace ay to touch the whole city of Caloocan and beyond through the love of God. At yan po yung kanya nagpa-seminar po kami sa Chaplaincy 101 ng Sabado para mas marami pa akong mga kasama na magpe-penetrate sa community. Last week, 2 po yung napasimulan. Ano po, yung police station dito sa 9th Avenue, sa isang police station dito sa Sangandaan, and then yung City Health Office mismo sa City Hall, talagang na-absorb po nila yung mga salita ng Panginoon. Marami pa. Excited pa ako na mas marami pang abutin kasi ang Diyos ay talagang napakasarap na dalhin sa mga taong nababahaginan natin ng kanyang mga salita at ng ministry na pinagkakatiwala ng Diyos. Hindi po kayang ubusin yung mga testimony ko rito. No po, for the glory of God. So, wisdom from Oswald. Tanong po niya, sabi niya, is he going to help himself to your life, or are you taken up with your conception of what you're going to do? God is responsible for our lives, and the one great keynote is reckless reliance upon Him. So positive po yung reckless na ano po, nang ibig lang sabihin, hindi tayo mapipigilan, hindi na tayo mag-iisip pa, dapat ko akong sumunod sa Diyos, dapat ko bang ipahayag yung kanyang pagmamahal, dapat ko bang abutin itong mga taong ito. Hindi na po pinag-iisipan yan sapagkat yes, lagi ang sagot ng Panginoon. Now, paragdagan pa my personal reflection. Tatlo po yan. Number one, true faith in Christ is measured not by what we receive, but by what flows out of us for the benefit of others. So, mas masarap po yan na maraming mga tao yung mabibless at makikinabang kung anumang may pananampalataya at paglilingkod na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Number two, God delights in costly, wholehearted devotion that appears foolish to the world but precious in His sight.
Ang iba nangihinayang, ano po. Pero wag nating panghinayangan. Hindi yung halaga, ano po, kundi yung totoong ito ay nagpapangiti sa ating Diyos. Paglilingkod na gagawin natin, nagpapangiti ba ito sa ating Panginoon? And number three, our lives become rivers of living water only when we allow ourselves to be broken and poured out for Jesus. So wala tayong ititira, no reservation. Na po, at hindi tayo dapat na matakot sa paglilingkod at pananampalataya sapagkat nangako ang Diyos, ang Panginoong Hesus na hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan man. And finally, Jesus gave His all for us. Binigyan niya lahat-lahat, holding nothing back, even His very life on the cross. Lagi nating maalala yan. Hindi tayo magdadamot na maglingkod sa Panginoon. The question is, are we willing to break the flask of our own lives, surrendering everything so that His life may overflow through us to refresh a thirsty world? Then lastly, on introduction ko kanina, yun ang aking closing. Dinagdagan ko lang, a life poured out for Jesus becomes a river of life for others. So si Jesus na nasa atin, river, living water, ano po, the river, si Jesus Christ. At habang yung buhay niya nasa atin, magpo-flow to ng magpo-flow sa pamamagitan po ng paglilingkod nating gagawin. So God bless everyone. Amen. Amen. Thank you, Pastor Robert. Naantay ko po si Ate Finate. Salamat po. Kahit na alam naming napaka-busy po ninyo and late yung pag-remind ko sa inyo. Ano naman may Na-remind na ako calendar ni Pastor Rory last week pa. okay lang po na remind ko kasi kayo kasi alam ko busy kayo. Anyway, God is good po and we thank God for your life, Pastor Robert. And tunay na ang ating Panginoon lagi niyang binibigay yung ni-remind tayo na kung sino tayo para sa kanya. He loves us and walang makakapigil nun sa pagmamahal niya. And sige po, meron po bang gustong mag-share kung ano ang nagrema sa atin, senior sa atin ni Pastor Robert? Baka po merong gustong mag-share kahit po dalawa, tatlo. Alam ko po naman sa araw-araw natin dito sa Daybreak merong laging sinasabi sa atin si Lord, merong pinapahiwatig ang banal na espiritu at merong nare-remind sa buhay spiritual natin, di po ba? So, we still have time po. Mas masarap po yung nag-sharing tayo para one po. Sige po. At Pastor Ako po. Queenie, magandang tanghali. Sige po. Mm-mm. Thank you, Pastor Robert, sa reminder na totoo naman talaga kapag ang buhay natin ay talagang ibinuhos na natin sa Panginoon, talagang doon po natin makikita na ang buhay ay hindi para sa sarili, no? Talagang magagawa po natin yung mga bagay na nais ng Panginoon na hindi na po tayo nagdadalawang isip kung mag-yes ka ba or hindi, tutuloy ka ba o hindi. And I believe yung tunay na pag-embrace doon sa power ng death and resurrection ni Jesus na nagbigay sa atin ng bagong buhay, ng bagong identity. Yun po yung maglilid sa atin that in this life, talagang tayo ay nilikha upang purihin at sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay.
At yung pinaka-the best talaga na nakita ko ngayon dito sa senior ni Pastor Robert, once na talagang niyakap natin yung yung identity, yung truth na ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, tunay na ang buhay natin ay talagang magiging daluyan ng living water through other people. So imaginin po natin yun, no? Na makikita ang Panginoong Jesus sa ating buhay para sa ating paglilingkod. Do hindi po madali ang maglingkod kasi sa journey po ng ating pagsunod, madami po tayong pagdadaanan na hindi po madali. At yung mga hindi madali na yon, yun yung magpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. And yung pinaka-the best na alalahanin sa paglilingkod na ito, in the midst of so many trials and troubles and even death or sickness or famine, God is with us and He will never abandon us. And privilege po ito para doon sa tawag dito, doon sa Great Commission na tayo po yung magko-continue ng ministry ni Jesus through and by the power of the Holy Spirit. So imagine niyo po yon kung ano po yung binubulong ng Diyos Ama kay Jesus para sa ministry, yun din yung ibubulong ng banal na Espiritu sa atin. So di ba ang sarap po yon na marinig natin ang boses ng ating Amang nasa langit to glorify His name, His great, great name. Kaya lingkod na. Di ba? Thank you. Thank you. Amen. Amen po, Amen. Dad. Wow, amen. Salamat po, Pastor Queenie, sa mabiyayang additional and Ay, inspiring, sis babes, Yes po. pwedeng additional, talagang inudyok lang ito ni Lord hindi ko pwedeng palampasin. Yes naman na yes. Alam niyo po ba, gusto kong i-appreciate talaga yung mga leaders ngayon sa GMC. Umpisa kay Bishop, Pastor Luther, Pastor Robert. Alam niyo po, gusto ko talagang gusto kong i-release itong naiiyak ako actually. Kasi hindi ho madali ang mag-lead. And yung buhay na mayroon sila ay, alam niyo yung niyuyurakan. Niyuyurakan ng mga taong talagang hindi pa lubos na alam at nararamdaman kung ano yung kanilang pagkatawag sa paglilingkod. So isa lang po yung narinig ko sa kanila nung kasama ko silang nag-meeting na sa halip na magti-take ng revenge or para parusahan yung mga matitigas ang ulo, yung concern pa din kung paano matulungan at mapabuti yung kalagayan ng mga taong yumuyurak ng kanilang pagkatao. So sabi ko, Panginoon, salamat talagang tunay, Lord, na kayo po yung nagahari sa mga leaders namin. At pinupuri ko ang Panginoon, Pastor Robert, sa buhay po ninyo. Talaga. Salamat Glory po. to God po. Glory to God. Amen, Pastor Queenie. Naalala mo po nung mini-message kita kasi isa sa provision ni Lord sa akin na nakita ko is dadaan din pupuntahan ko rin yung kung nasaan ka ngayon spiritually, yung tawag mo ngayon, yung calling mo. Diyan din ako papunta eh. Alam ni Pastor Robert din yan. So, hindi ka mag-iisa. Kaya lagi Yes. message kita para at least makakakuha din Sige. ako sa iyo ng ano. Alam mo ba yun? Kasi may asawa din ako, may anak din ako, tapos may mga aso din ako. Time na ilalagay nila ako sa paglalagyan nila, sabi ko, Lord, kakayanin ko ba to? Baka si Pastor Queenie inaya niya. So, kasi hindi tayo pwedeng maghindi kay Lord pagka sinabi niya Yes. ka, doon ka. So, yes lang ng yes. Amen to that. Tama. Salamat po. So, at least ako rin, appreciate ko rin yung mga leaders natin na lagi nandiyan yung mga mentors kasi pagka wala ang mentors, 'di ba, hindi rin natin makakaya dahil ang hirap kumilos ng pagkasarili lang. Kaya nga sabi ni Lord yung mga angels niya, yung mga yung mga pinapadala niya sa ating help, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga kapatiran, ng mga elders, ng mga leaders, yun na ginagawa niyang tag dito yung nagmo-motivate sa atin para
yung ano natin, yung spiritual life, mas lalong mag-strengthen, mas lalong tumibay kasi yung talagang hindi ganoon kadali. Maski kami rin dito sa Dubai. Pero ang masarap diyan, lahat kaya nating hingin kay Lord ng libre. Lahat binibigay ni Lord ng libre. We just need to trust and obey. Yun lang po. Yun. So, sa akin din, napakasarap din na meron tayong tinatawag na Father na siyang ano natin, all in our life. Amen to that. Amen. Salamat po Sir Robert. Salamat po Sir Queenie. Meron pa po bang gustong magbigay ng share na ano, ng kanyang insight or merong nagrema sa kanyang puso? Ako About po, Yes po, attorney. Good morning. good morning. Nakahabol po ako. Tapos hindi ko alam si Pastor Robert pa lang nag-share. So kanina po kasi yung word po talaga about doon sa ginawa ni Mary of Bethany sa pag-pour out niya ng oil para ibigay lahat ng lahat kay Jesus. So ano, um, ah, ang ang gusto ko lang po i-share dito is wala na po yung sa amin, wala na pong yung sa atin. Lahat na po ibibigay natin lahat for Jesus because our life is totally surrendered to Him. Yung kagaya nga ng sinabi ni Pastor Queenie, all our leaders above us, they really dedicated their lives in serving God even though marami masyadong opposition, and I really appreciated what what our leaders, our mentors are doing, especially dito sa amin sa Davao. Grabe po. Grabe ang kanilang pag-care. Grabe ang kanilang pag-understand. Kaya nga ako, sabi ko kay Pastor Aquini and even Pastor Luther na pagpasensyahan niyo po kami dito sa Davao because we really wanted to be Christ-like, and we are thanking you, kayo po lahat, for taking over and for guiding and leading us kahit malayo po kami, nandito kami sa South. And gaya nung ni Mary of Bethany, ang daming niyang ginawa for Jesus. Number one, yung pinili niyang sit down sa lap ni Jesus over sa pagtrabaho kay Martha. Number two, yung pag-believe niya sa pag-resurrect ni Lazarus na ginawa ni Jesus. At ito yung third na ginawa, na pagbigay ng kanyang oil, pinaka mahal. Binigay niya lahat, and binigay niya lahat for Jesus. So itong pagbigay niya ng lahat-lahat, na hindi na niya iniisip yung sarili niya. It's what um blessed her. It's what promoted her and made Jesus see kung ano yung kanyang heart. And sabi 'di ba na rivers of living water, yung sinabi yung sa grapes nga, pag pinress ka, gipress ka ng mabuti, lalabas talaga yung wine, no? Hindi lang natin kakainin yung grapes, ipopress talaga natin so that wine will come out, and this wine will be yun yung maglabas na anointing sa atin, yung talagang press down na tayo. Yun yung makakalabas ng anointing sa ating buhay. Dahil wala na yung sarili natin, lahat para kay Jesus na. And so we thank God for what He is doing right now in our lives. Na wala na yung atin, lahat para kay Lord na. And thank you, Pastor Robert, for taking over. Thank you, Pastor Aquini, for taking over. Thank you, Pastor Luther, even Bishop Jones, for taking over. Lalo na po dito sa simbahan namin sa Davao City. Thank you po. And we love you here in Davao City. Kung pupunta po kayo, huwag kayong mag-alala. Nandito po kami. We love you here in Davao City. Thank you, Lord. Amen. Yun Amen. 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 Thank you, attorney. We are so blessed
to have you also, lalo na sa Tuesday group po natin, welcome po si Attorney Cheryl, kasama na po natin siya, Pastor Robert. And sa Friday din sa sa international. And Attorney, bago ko makalimutan, kinakamusta ka rin pala nila Sister Vivian, yun nandirito. Natutuwa siya kilala niya ang the whole family, Vivian Valmonte. And yung isa ko rin kasamang candidate to ministry, si Pastor Jodel Valmonte. Yes, andyan po ang kapatid ko sa Abu Dhabi, and he is so excited to go to church po with Pastor Tristan. Amen, So, amen. prepare po natin the whole family po ni Anwar, tsaka yung wife niya, tsaka yung dalawang pamangkin ko po. Amen. Talagang Thank you, pinapakita po Lord. ni Lord kung paano siya talaga yung expansion of our ministry in our territory in Christianity. Even nandito kami sa lugar na alam niyo naman, pero si God pa rin ang matusunod. Sige po mga kapatid, salamat po sa mga wonderful sharing, sa mga encouragement and inspiration. And pupunta na po tayo ngayon sa ating second part, which is yung praying. Sabi nga po, hindi tayo titigil mag-pray, hindi tayo titigil kumausap kay Lord. Hindi naman siya natutulog, 24 hours siya nagbabantay sa atin. So hindi rin tayo dapat mapagod, or hindi rin tayo dapat tumigil sa paglapit sa Kanya, kasi lagi naman siya nakikinig. Sabi nga po rito, is the joy of the Lord is our strength and our shield, di ba? We need to trust and obey only Him. So, sige po, iisa-isayin po ang mga natin. So, sabi nga, never stop praying. Lagi yun ang encouragement sa atin, yun ang magpapalakas sa atin.